Palagay natin, kasi itong taong ito, madaya ito eh. Si Tampered. Sa paggawa ng West Philippine Sea, Yan. ha? Yun ang Baka nakita sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titingnan po niyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay? Nako, wanag si Carpio, traidor. Hindi lang sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa bansang Pilipinas, pati na yung nasa saligang batas, sinasalaula ni Carpio. Musta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At talagang kung panoorin ninyo ito, matatawa kayo at magtaka. Diba, maliban na si Senador Rodante Marcolita ay isang mambabatas, siya ay abogado. Pero alam nyo, ang daming sablay. Pero bago dyan, may nag-comment, baka nabasa ninyo sa pagtalakay natin dito. Bakit umanong pakialaman pa natin yung West Philippine Sea? Sabi niya, Talibong, anong pakialam mo dyan? Lilinawin natin, ang usaping ito ay hindi simpleng territorial dispute lamang. Ito ay usapin na may kaugnayan sa pambansang soberanya. So, ibig sabihin, pati na yung kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino, likas ng yaman sa ating bansa. At may kaugnayan sa ating kapayapaan, di ba? So, may kaugnayan sa katarungan. May kaugnayan sa karapatan ng tao. Di ba? So, ibig sabihin, tungkulin natin bilang kaanib sa tunay na iglesia na magsalita at ituwid yung kumakalat na propaganda at fake news, di ba? So, ang tinatalakayan natin at may propaganda mismo, si Tinig ng Karunungan at itong si Senador Rodante Marcolita, kailangan talagang ituwid. Alam naman natin mga kapatid na ang Kalayaan Island Group at ang West Philippine Sea ay hindi lamang ito issue ng mapa. Ito ay issue ng tao, issue ng bayan. Ito ay issue na may kaugnayan sa kinabukasan ng ating bansa. Mapansin ninyo dito, ang daming sablay ni Senador Rodante Marcolita, maliban na siya ay mambabatas, siya ay abogado, pero mapansin ninyo, hindi porket ang nagsalita pala mga kapatid ay isang abogado at isang mambabatas, sinusuportahan pa ng kapatid niya na kaanib sa INC, na INC vlogger tulad ni Tinig ng Karunungan. Hindi, ibig sabihin na dahil sinabi nila yon ay otomatikong tama na ang kanilang pahayag. Bakit? Dahil ang katotohanan hindi ito nakabase sa ingay. Ito ay nakabase sa ebidensya na nakabase sa wastong proseso at sa batas. Bakit sinabi nating wastong proseso? Dahil alam niyo naman, sinabi ni Senador Marcolita, I pronounce you guilty of treason. So, sa ating pagsagot, makikita ninyo ang katotohanan na lalo na pag sinusuri ninyo ang batas at lohika bilang mga mamayan. Tungkulin natin na ituwid ang mali. Hindi ito para siraan, kundi para ipagtanggol ang prinsipyo ng due process, ang rule of law. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa ingay sa social media, kundi
sa tamang proseso. Ang tanong, tamang proseso ba ang pagsabi ni Senador Rodante Marcolita, hindi na kita kakasuhan ng treason. I pronounce you already that you are guilty. Tama ba yun? Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, welcome. At lalo na sa mga nanood ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFWs na nasa iba't ibang bansa sa ating mundo. Maaari niyong i-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin saan napaabot ang videong ito, mga kapatid. Sa lahat na mga suking taga-subaybay, welcome sa ating live streaming at di na natin pa tatagalin pa, mga kapatid. Ating ipagpatuloy ang pag-komento, reaction sa nauna ng pahayag nitong tinig ng karunungan na isang INC. Kung maalala ninyo, nagkasagutan na kami kaugnay sa doktrina at sa pananampalataya at nakapagtataka kung bakit ang video niya ay biglang binura o pina-private ba kaya, no? So, ito na naman sa talakayan may kaugnayan sa paglalait nila kay Retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio. Grabe talaga. Tinatawag nilang traidor umano si Carpio. Ha? Okay. Sabi ni Arthur, sanay na sila diyan sa pagsisinungaling. Itanong ninyo kay Bro Alfie Angeles dahil galing siya. Galing talaga si Bro Alfie. Okay, di na natin pa tatagalin pa, mga kapatid. Ating lilinawin at sagutin, reaction, punto por punto, sa pahayag ni Marcolita at sa pahayag nitong si Tinig ng Karunungan. Alam mo, maski na grade 1 naman na pupil dyan, naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Ayun. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ito, mas matindi. Kung sinabi ni Carpio na every first year law student, alam na hindi mo pwedeng kasuhan ng treason ang isang kapwa mo Pilipino without in times of peacetime, kapag walang digmaan, hindi mo pwede siyang kasuhan ng treason. Sinabi naman ng Senator Marcoleta, kahit grade 1, alam na hindi mo pwedeng ibigay ang teritoryo ng isang bansa. Ay, mas... Yan. Yun daw ang matindi, mga kapatid. Yung mas kay grade 1, maintindihan na hindi dapat ibigay ang teritoryo ng ating bansa. Pero ang tanong, anong katibayan ninyo na binigay ni Retired Justice Associate Antonio Carpio ang bahagi sa teritoryo ng bansa? Anong katibayan ninyo? Hindi ito base lang sa pag-iingay sa social media at sa television, di ba? Pero mapansin ninyo, ang sabi dito ni Tinig ng Karunungan, balikan natin. Maski na grade 1 naman na pupil dyan, naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Ayun. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo.
Ito, mas matindi. Kung sinabi ni Carpio na every first year law student alam na hindi mo pwedeng kasuhan ng treason ang isang kapwa mo Pilipino without in times of peacetime, kapag walang digmaan, hindi mo pwede siyang kasuhan ng treason. Sinabi naman ng Senator Marcoleta, kahit grade 1, alam. O, yan pala ang sagot ni Senador Marcoleta na kahit grade 1, alam ang teritoryo na hindi dapat ipamimigay. Napansin niyo mga kapatid, nilihis dito ni Marcoleta ang issue kaugnay sa hamon niya na sampahan ng kasong treason si retired Justice Associate Antonio Carpio. Kaya sinabi ni Carpio na kahit first year law student, alam nila na hindi ka pwedeng sampahan ng treason kung wala ang elemento, absent ang elemento nito. Ano? Na may naganap na digmaan. Ngayon, anong sagot ni Senador Marcoleta? Ang sagot niya, nilihis niya. Bawat grade 1 daw alam na ang teritoryo ay hindi dapat ipamigay ito. So di ba, inilihis niya sa legal na usapin sa issue tungkol sa treason. Malinaw naman yung sinabi ni Carpio. Ang krimen na treason kailangan ayon mismo sa batas. Sa Revised Penal Code, may digmaan laban sa Pilipinas kontra ibang bansa, dayuhang bansa, at tumutulong o kumakampi yung isang Pilipino doon sa kalaban. Yon ang treason. Diba? So, ngayon, inilihis niya sa grade 1 na alam umano ng grade 1 na di dapat ipamigay yung teritoryo ng ating Pilipinas. Pero, meron ba siyang naipakitang konkretong ebidensya kahit na si Tinig ng Karunungan at si Senador Marcoleta na ipinabigay ang teritoryo ni Carpio? Ibig sabihin, meron ba silang maipakitang nagpirma ng anumang kasunduan si Carpio para isuko itong teritoryo? Meron bang maipakita silang nakipagsabuatan sa mga dayuhang makapangyarihan laban sa Pilipinas o gumagawa ng opisyal na hakbang para bawasan ang sakop na teritoryo sa ating bansa? Alam naman ng karamihan na ang katayuan ni retired Associate Justice Antonio Carpio na siya ay nanguna para ipagtanggol at napanalo ang Pilipinas sa arbitral ruling laban sa China. Pagkatapos tinawag nila na grade 1 daw. Tinawag nilang traidor daw. Mabigat yan na akusasyon. So, balikan natin yung sinabing bawat grade 1 alam na hindi dapat ipamigay yung teritoryo. Hindi yan patunay na dahil sinabi ni Marcoleta na bawat grade 1 alam na di dapat ipamigay ang teritoryo, hindi yan batayan, hindi yan ebidensya na ipinamigay talaga ni Carpio ang teritoryo sa ating bansa. Tandaan natin, sa batas, ang akusasyon ay kailangang may matibay talaga na ebidensya. Hindi ito puro ingay lamang. Kung ang basihan, lalo na sa legal mga kapatid, yung elemento kaugnay sa sinabing pagtraidor o treason, absent nga ang tinatawag na elemento diyan. Kaya ang isang tanong, alam kaya ni Marcoleta ang elemento bilang abogado ng treason? Bakit sinabi niya noon? At biglang
Nag-U-turn na naman ngayon. Tuloy natin. Na hindi mo pwedeng ibigay ang teritoryo ng isang bansa. Ay, mas matindi ito. Kung kay Carpio, first year college, Hindi naman talaga dapat ipamigay ang teritoryo. Ang punto dito, ano ang ebidensya ninyo na dapat ilatag na si Carpio nagbigay ng teritoryo sa ibang bansa? Yun lang ang napakalinaw. Hindi batayan yung ingay. Ebidensya. Pero mamaya may ilalatag sila, mga kapatid, na para tingnan, oo nga, nagkulang. Parang binigay. Yun ang lilinawin natin. Okay, patuloy muna natin. na. Kay Senator Marcoleta, grade 1 pa lang, dapat alam mo na hindi mo pinamimigay ang teritoryo ng ating bansa. Ulitin natin yung bahaging yun, mga kababayan. Ayan. Dihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Ayun. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. So wala tayong total diyan na parte ang teritoryo sa sovereignty ng ating bansa. Ang punto dito, di ba, against si Marcoleta sa fake news na pagpapakalat, ang punto dito, ano ang basihan niya at ano ang ebidensya niya bilang abogado at mababatas na ipinamigay ni Carpio ang teritoryo? Tuloy natin. Hindi lamang yung land features. Tama. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk. Ayan, ipapakita nila, mga kapatid dito, ipapakita nila. Kung wala talaga kayong background, parang, nagkulang, baka ibinigay. Pero sapat na ba itong ipinakita ni Marcoleta at Tinig ng Karunungan para sabihin, binigay ni Carpio ang teritoryo ng ating bansa? Pakinggan ninyo. Para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Ayan. Na ito'y kinuwenta. Ayun. Ayan. Ito ang ipinakita. Ibig sabihin, yun ang ebidensya niya. Pero, parang kinikiliti ako sa pahayag niya dito. Bakit? Dahil nagiging guilty daw si Carpio. Ano yon? 1935 Konstitusyon. Paano magiging guilty ang isang tao sa konstitusyon na hindi na ginagamit ngayon? Pero patuloy muna natin. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 136. Ayun. square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon, Square nautical makikita miles. mo, noong i-dispose niya yung Yan. Republic Act 9522, kasi 22. naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Professor Magallona. Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, yun. tama po. Malrin. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952, opo. Ngayon, makikita mo dun sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay 32,106 square 2,106 nautical miles. Square Pambihira nautical ito. miles. Oo. Oho. Ang laki nang nawala, mga kababayan, no? Ayan, ang laki ng nawala. Dahil sa ipinakita na ito, ang konklusyon dito, pinabigay ni Carpio. Oh? Nung hindi pa pinapasa nila Carpio itong RA 9522, kailangan nating maunawaan yung nasa kaliwa. Yan po yung kabuuan ng ating territorial sea na may sukat na 274,136 square nautical miles. Yan po yung kabuuan ng ating territorial sea. Nung isinulong ng Kongreso noon ang RA 9522 at pinaburan ang desisyon, si Carpio yung nagsulat na malagdaan, abay from 274,136 na territorial sea, naging 32,106 square nautical miles na lamang ang ating territorial sea. O di sa makatuwid, minabawas. Oh, ayan.
Sa makatuwid, may nabawas. Kaya sa makatuwid, ipinabigay. Yon ang kanilang konklusyon kahit si Marcoleta. Yan talaga ang konklusyon. Base lang sa ipinakita ni Marcoleta. Pero kaya nga, kung talagang haharap si Marcoleta sa debate ni Carpio, nako, delikado. Mangangamuti talaga ito si Marcoleta. Na hindi ito batayan na konkretong ebidensya yung pinakita ni Marcoleta na ipinamigay ni Carpio ang teritoryo ng ating bansa. Di ba? Dapat ipakita na may pinipirmahan ba, lagda, na anumang kasunduan na nagsuko ng teritoryo o nagbawas ng teritoryo at ipinamigay ni Carpio sa dayuhan. May gumagawa ba na opisyal na hakbang si Carpio para bawasan ang sakop sa teritoryo ng ating bansa? So, dapat ipakita yan ni Marcoleta bilang abogado. Sa katunayan, alam naman natin mga kapatid na si Carpio ang nag-iisang pinaka-maingay para sa pagtanggol at napanalo niya ang Pilipinas sa arbitral ruling laban sa China, di ba? Kaya yung pagsabi ni tinig ng karunungan at ni Marcoleta na bawat grade 1 alam daw umano na hindi dapat ipamigay ang teritoryo. Yung grade 1 ba? Marunong na ba yun magbasa? Dahil alam na umano. Marunong na kaya ang grade 1 at alam na kaya ng grade 1 kung saan nakalagay. Halimbawa, tanungin kayo, yung West Philippine Sea, saang bahagi nakalagay ang West Philippine Sea? Alam na kaya yun ng grade 1? Bakit yun ang sagot ni Marcoleta? Yung sagot ni Marcoleta na bawat grade 1 alam niya na di dapat ipamigay ang teritoryo na sa atin. Hindi yan patunay na ipinamigay talaga ni Carpio, di ba? Propaganda lang yan. Ulitin natin, sa batas, ang akusasyon ay may kailangan talagang matibay na ebidensya. Anong matibay ng ebidensya? Ipinamigay yon. Hindi hanggang ingay sa media o social media. Ang basihan ay ebidensya, di ba? At ang propaganda ay hindi iyan katumbas na ebidensya, di ba? Okay. So, tuloy natin. Sila. Ay 274,136 136. Ayun. square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon Square nautical makikita miles. mo, noong i-dispose niya yung Yan. Republic Act 9522, kasi 22. naging ano ito naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Professor Magallona. Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, tama po. Malrin. Yung RA 34. Totoo na kinestyon ito sa Korte Suprema. Pero ang tanong dito, dahil binanggit ito ni Senador Rodante Marcoleta at meron naman siyang researcher, alam ba kaya niya na sa asuntong ito, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema? Alam kaya niya? Alam kaya ni Marcoleta na ang desisyon ng Korte Suprema dahil kini-question yung Republic Act 1922 ba yun? Republic Act 1922 na unconstitutional, ang resulta ng desisyon ng Korte Suprema pinagtibay na naayon sa konstitusyon. Ibig sabihin, nandyan na sa jurisprudence yan. Pero bakit? Bahagi lang ang tinatalakay dito ni Marcoleta. Hindi siya nakaabot sa desisyon sa Korte. Sa Korte Suprema pa, di ba? Kaya, yung aligasyon na ipinamigay yung teritoryo, dapat sagutin niya
sagutin talaga yung mga katanungan, mga kapatid. Meron bang dokumentong permado ni Carpio na nakasaad ng pagsuko sa teritoryo? Meron bang kasunduan na si Carpio mismo ang nagpatibay na nagbabawas ng teritoryo ng Pilipinas? Meron bang hatol o opisyal na findings na nagsasabing isinuko talaga ni Carpio ang soberenya ng ating bansa? Meron? Yun dapat. Kung wala, ang pahayag na yan ay nanatiling akusasyon, nanatiling fake news, nanatiling chismis, walang basihan. Pero napansin ninyo, bakit kaya hindi direktang nasagot ni Marcoleta yung punto mismo ni retired Associate Justice Antonio Carpio, yung sinabi niya na kahit first year law student, alam na ang treason ay nangangailangan ng estado ng digmaan. Di ba? Nasa ilalim ng Revised Penal Code sa ating bansa yan. Nauna natin yung tinatalakay, mga kapatid, na malinaw na ang treason ay may mga elementong kailangan talagang patunayan o na yung mahalaga na nagkakaroon ng digmaan ang Pilipinas laban sa dayuhang bansa. So, kung wala itong elementong ito, edi paano magkaroon ng treason? Sa halip na sagutin yan ni Senador Marcoleta, mga kapatid, sa halip na sagutin yan, abay, lumilihis siya sa kanyang emosyonal na argumento. Ano yung paglihis niya? Tulad sa pagsabi niya na kahit grade 1, alam na hindi dapat ipamigay ang teritoryo. Pero may konklusyon na siya. Pero anong ebidensya? Ngunit ang usapin, hindi talaga ito batay lang sa damdamin at opinyon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang paglipat mula sa technical na legal na argumento patungo sa simpleng paglihis nito ay maaaring isang paraan upang iwasan ang masilan na legal na punto na kailangang sagutin. Di ba? Hindi ang pagkamaingay ang batayan, kundi ang elemento ng batas at ang mga ebidensya. Sa madaling salita, hindi sinagot ang tanong tungkol sa batas. Pinalitan lang ito ng isang argumento na hindi naman direktang sumagot sa treason, di ba? Anong kanyang sabi? Anong kanyang sabi? I pronounce you guilty. Kung gayon, pwede bang sabihin na bilang abogado si Senador Marcoleta, mga kapatid, bago lang niya nalaman na ang krimeng treason, kailangang may umiiral na digbaan ang bansa para matawag na treason, at pangalawa, yung isang tao Pilipino na nakatira dito sa ating bansa ay pumapanig sa kalaban. Kaya, yung pahayag niya, I pronounce you guilty of treason, nagtaka na tayo. Di ba? Abogado siya. At hindi lang yan, mambabatas siya. At ang pagiging abogado at pagiging mambabatas, may kaakibat ito na responsibilidad. Lalo na sa paggamit ng mga mabigat na akusasyon tulad ng kasong treason. Hindi sa pamamagitan ng opinyon lamang na ibabato ito sa publiko. Ito ay isang seryosong krimen na nangangailangan talaga ng mga elemento kung totoong ginawa ba ito. Di ba? So, kung yung sinabi niya, I pronounce you guilty. Di ba? Sapat na ba yun? Na simple lang na pagbigka sa TV program, I pronounce you guilty? Bakit? Anong silbi sa due process
Anong silbi sa hudikatura kung para sa kanya I pronounce you guilty? Dahil may kaso siya. Oh, at meron na umanong konklusyon ang kumilik kaugnay sa kaso niya. Papayag kaya siya? Papayag kaya si Senador Marcoleta na sasabihin lang, hindi na idaan sa korte mga kapatid, sasabihin lang, I pronounce you guilty without hearing? Without presentation of evidence? Ha? Tuloy natin. Total ng ating territorial sea. Ayan. Na ito'y kinuwenta. Yun. Ayan. Makikita mo dyan. Ito, ang tinatalakay Nelson, nila. Mm. Parang ito ang isa sa mga ebidensya na isinapubliko ni Senador Marcoleta mga kapatid para sabihin ipinamigay ni retired Justice Antonio Carpio ang teritoryo. Pakinggan natin. Computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 136. Ayun. square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon Square nautical makikita miles. mo, noong i-dispose niya yung Yan. Republic Act 9522, kasi 22. naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Professor Magallona. Magallona. Melvin. Professor Magaliona, totoo, kini-question yan. At nadala yan sa Supreme Court. Pero ang punto dito bilang mambabatas, bilang abogado, alam ba ni Senador Marcoleta na ang pag-question na yon sa Supreme Court, ang Supreme Court ay naglabas na ng desisyon kaugnay diyan at pumapabor sa Republic Act 9522? Alam ba niya? Pero di niya binanggit dito. Parang half-truth lamang. Na ano? Totoo na may pag-question. Pero di niya binanggit, may desisyon. Tuloy natin. Yun na yata yun. Tama po. Malrin. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952. Opo. Ngayon, makikita mo dun sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay 32,106 square 32,106 nautical miles. Square Pambihira nautical ito. miles. Oo. So, Ang laki nang nawala mga kababayan, no? Nung hindi pa pinapasa nila Ayan mga kapatid. Hindi maaari na base lang sa presentation ito, magiging ebidensya na parang sabihin na ipinamigay ni Antonio Carpio ang teritoryo mga kapatid. Dahil umano, lumiliit umano ang saklaw mula sa 274,136 square miles patungo sa 33,100 nautical miles. Matapos ang Republic Act 1922. O, yon ang isinapubliko ni Senador Marcoleta na lumiliit. No? So, kailangan talaga itatama batay mismo sa batas at batay mismo sa katotohanan. O na, ano po ba talaga itong Republic Act 9522 na tinatalakay ni Marcoleta? Ang Republic Act 9522 mga kapatid ay batas ito na nag-amenda ng Baselines Law ng Pilipinas upang iayon ito sa pamantayan ng United Nations Conventions on the Law of the Sea, yung UNCLOS. So, hindi ito batas na nagbigay, batas na nagbawas, o batas na nagdagdag ng teritoryo. Ito ay batas na naglatag ng tamang pagsukat, ibig sabihin baseline, kung saan ibabatay nila ang ating territorial sea sa exclusive economic zone at sa
tinatawag na continental shelf. Oh. So, tandaan natin, magkaiba ang territorial sea. Magkaiba din ang exclusive economic zone territorial sea. 12 nautical miles mula sa baselines. No? Ganap na soberanya yan. Yung exclusive economic zone hanggang 200 nautical miles mga kapatid, yun ay karapatan sa likas ng yaman, pero hindi full sovereignty. Ang sinasabing 274,136 square miles ay hindi ito simpleng territorial sea, kundi kabuoang maritime space na kabilang sa ibang paraan noon. So, ang 33,100 nautical miles, mga kapatid, hindi ito katumbas ng pagsuko ng lupa. Ito ay technical na pagpaayos sa baseline measurement. Hindi ito pwedeng ihambing ng dalawang numero. Kung magkaiba ang basihan, magkaiba ang definition. So, ang tanong dito, dahil binanggit ito ni yung Magulyuna na kaso, may jurisprudence dyan. Magalyona versus Ermita, di ba? O, alam ba yan? Ang tanong, alam ba yan ni Senador Marcoleta bilang abogado, bilang mambabatas? Kung alam niya, ano ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Magalyona versus Ermita? Kini-question ang konstitusyon na ayon ba sa konstitusyon yung Republic Act 95-22. Pero alam nyo, nagpasya ang Supreme Court. Anong pasya ng Supreme Court? Na ang Republic Act 95-22 ay naaayon talaga sa konstitusyon. So, kung ang kataas-taasang hukuman, Korte Suprema, nagpasya na ang Republic Act 95-22 ay naaayon sa konstitusyon, meron bang sinabing may teritoryong isinuko? Wala. Ang batas ay pagsunod lamang sa on-clause, yung framework. So kung tunay na may pagbigay ng teritoryo, ang tanong diyan, bakit pinagtibay ng Korte Suprema? Dahil di binanggit di natin napakinggan. Sapat na para sa kanya na binanggit ang Republic Act 95-22. Pero may karugtong diyan. Totoo naman na nadala ito sa Korte Suprema. Pero bakit di niya binanggit na ang Korte Suprema ay may desisyon kaugnay dito? Diba? Kaya, ang tanong na kailangang sagutin dito, nasaan ang konkretong ebidensya na may aktual na lupain o kaya isla na ibinigay ni Justice Carpio? Diba? Meron bang treaty na nilagdaan na naglipat ng soberanya? May desisyon na ba ang hukuman na nagsabing ibinigay ang teritoryo? Di ba wala? So, ang Republic Act 95-22 mga kapatid ay malinaw na tinatawag baseline system. Hindi ito pagsuko ng teritoryo. Ang pag-angkin na ipinamigay ni Carpio ang teritoryo ay isang akusasyon lamang na walang legal na conclusion. Okay, tuloy natin mga kapatid. Carpio, itong RA 9522, kailangan nating maunawaan, yung nasa kaliwa, yan po yung kabuuan ng ating territorial sea na may sukat na 274,136 square nautical miles. Yan, Wala tayong tutol dyan sa binasa nila, di ba? Yung pahayag natin, yun ang dapat nasagutin nila. Yung ebidensya, hindi yung maling pagbasa lang. Okay, tuloy natin. po yung kabuuan ng ating territorial sea. Nung isinulong ng Kongreso noon ang RA 9522 at pinaburan
Ang desisyon si Carpio yung nagsulat na malagdaan, abay from 274,136 na territorial sea, naging 32,106 square nautical miles na lamang ang ating territorial sea. O di sa makatuwid, minabawas. Napakalaki po ng nawala na sukat sa ating territorial sea. Sana bago sila nagpahayag niyan, ni-research nilang mabuti, di ba? Dahil para sa kanilang konklusyon na may nabawas malaki, ang konklusyon pinamigay na. Nako, yun pang presentasyon na yan na may desisyon na ang Korte Suprema. Okay, tuloy natin. Nang ipasa nila Carpio itong RA 9522. Tama si Senator Marcoleta. Hindi na dapat pang i-charge, hindi na dapat pang kasuhan ng treason ito Dahil dito pa lang makikita nyo na, talagang guilty na sa pananraidor. Grabe naman, di ba? Grabe to. Tama daw si Marcoleta, hindi na dapat kasuhan ng treason si Carpio dahil guilty na sa pagtraidor. Mabigat yan. Ha? Di ba? Mga kapatid, ibig ba sabihin, sa kasalukuyan ngayon para nitong si Tinig na Karunungan at si Marcoleta, kahit sino, pwede na lang magdeklara, you are guilty. Ha? Ganon na ba? Hindi ipadaan sa korte? Tandaan natin, hindi trabaho ng isang mambabatas, hindi trabaho ng isang abogado, lalo nang hindi trabaho sa isang vlogger na magdeklara ka ng guilty. Sa ilalim ng saligang batas, ang korte lamang ang may kapangyarihang maghatol. Sa pamamagitan ng due process, kailangan mapatunayan beyond reasonable doubt. Kailangan may reklamo. Paano sinabing hindi na kailangan pang ihabla? Dapat may reklamo. Pangalawa, may mga ebidensya. Pangatlo, may paglilitis. Di ba? So, kung sasabihin na hindi na kailangan kasuhan, guilty na, ibig ba sabihin mga kapatid, walang demanda, walang ebidensya, walang paglitis, walang hukom, yan ay tahasang paglabag sa prinsipyo ng due process at paglabag sa prinsipyo ng rule of law. O, sino ngayon ang kumakaaway sa due process at rule of law? At yung pagsabing, traidor, asan ang ebidensya? Dahil lang sa binasa ninyo. Ba't din nyo binanggit na may desisyon ang Korte Suprema? Chap-chap yata. Pinutol ninyo. Totoo na may asunto. Totoo na umabot sa Korte Suprema. Pero may jurisprudence na. Diba? So, mga kapatid, balikan natin. Si retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio, kilalang kilala siya sa pagtindig para sa arbitral ruling ng Pilipinas laban sa China. Ang basihan niya, ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration 2016 West Philippine Sea. May ruling yan. Tanong, saan ang ebidensya na siya ay namigay ng tinatawag na tulong sa kaaway panahong digmaan? Asan? Nasaan ang mga, yung elemento, dalawang saksi sa overt act na kinakailangan sa elemento sa tinatawag na treason? Kung wala, puro akasosyon lamang, puro ingay lamang. Paano sabihin, hindi na kailangan pang sampahan ng kaso? Paano masampahan ng kaso na yung mga elemento absent sa binigkas niya na kaso? Di ba? Dagdag pa dyan, ito, pakinggan natin mga kapatid. Talagang taksil na sa bayan itong si Carpio. Teka, baka naman walang basehan yan pagdating sa ating saligang batas. Ituloy po natin. Nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas, sea. opo, ha.
Siya nga. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro dyan, maintindihan niya, Totoo yun. hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Ayan, yan. Yan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Ito, pag-usapan na. Nagkasala ka sa saligang batas. Paano nagkasala? Una, palpak na yung treason. Bakit yung palpak yung treason? Absent ang mga elements sa binanggit niyang treason. Posible naman. Abogado siya, di niya alam ang elemento ng treason. Di ba? Pagkatapos, nagkasala. Nagkasala daw sa konstitusyon. Anong konstitusyon? Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito. Yung 1935 Constitution na dalawang treaties ang Wow, nako. Nagkasala sa konstitusyon. 1935 konstitusyon na may dalawang treaty. Ano yung treaty na yan? Tingnan natin. pinag-uusapan dyan. Ayun. Yung treaty between the United States and Spain. Paris, Treaty of Paris. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali. Ano? Basahin para hindi magkamali. Dahil nagkamali na sa treason, di ba? At sa deklarasyon, I pronounce you guilty already. Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung 1898. sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. At siya nga. binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. Okay. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Dito in-stipulate Tatlong kasunduan yung yan. hangganan ng ating sovereignty. Ayun. Kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Okay. Siya nga. Kaya nag-asunto si Professor Magallona. Wala tayong problema sa asunto ni Magallona. Bakit? May desisyon na yan. Kung abogado ka, alam mo na may jurisprudence yan. Pero yung binanggit niya, nagkasala umano sa saligang batas sa konstitusyon 1935 daw, di ba resulta katawa-tawa dito? Paano ka nagkasala sa konstitusyon na hindi na nag-exist ngayon? At binanggit niya dalawang treaty between United States and Spain, December 10, 1898 sa Article 1 at yung 1935 Constitution na binanggit niya treaty sa November 7, 1900, United States and Britain, January 2, 1930, kung saan nakasulat ang national sovereignty. At sabi niya, nagkakasala ka sa konstitusyon na yan. Mga kapatid, kahit siguro sa first year law student, alam, hindi maaring idibanda ang isang tao sa ilalim ng 1935 Constitution kung wala na itong bisa. Ha? Di ba? Wala nang bisa ang 1935 Constitution na tinutukoy ni Senador Marcoleta. Ang Article 1 ng 1935 Constitution, mga kapatid, wala nang bisa yan. Tandaan natin, ang 1935 Constitution, napalitan yan ng 1973 Constitution. Di ba? At yung 1973 Constitution, kinalaunan, 1987 Constitution. Ibig sabihin, ang umiiral sa saligang batas ngayon ay ang 1987 Constitution. Di ba? So, hindi maaaring sabihin nagkasala ka sa 1935 Constitution kung hindi naman ito umiiral na batas sa kasalukuyan. Ang anumang pananagutan ay dapat batay sa kasalukuyang konstitusyon na umiiral na batas sa ating bansa. Di ba? Kapag tataka, si Marcoleta, abogado, si Marcoleta, mambabatas. Di ba kayo nagtaka niyan? Mga kapatid, ang dami bang mga
binanggit niyang treaty. Ang tanong, saan ang ebidensya na nilabag ni Carpio ang mga pinamigay ni Carpio yung teritoryo? Saan? Ulitin natin, si Carpio bilang dating maestrado ng Korte Suprema ay kilala sa pagtanggol ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pagpatibay sa territorial rights ng Pilipinas laban sa China. So sa katunayan, ang pahayag, mga kapatid, lalo na ang kanyang mga posisyon ay nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. At lalo na sa 2016 Arbiter Award, hindi niya ipinamigay ang teritoryo. Bagkus, ipinaglaban ni Carpio ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Pero pagdating nitong tinig ng karunungan at sa ating butihing senador, abogado, mambabatas, si Carpio ay nagkasala daw sa anong konstitusyon? Sa 1935 Konstitusyon. Ha? 1935 Konstitusyon? Ibig ba sabihin, kung nagkasala, pwede siyang idemanda, ang isang tao pwedeng idemanda ilalim sa 1935 Konstitusyon na hindi na nag-exist sa kasalunguyan ngayon? Isip-isip naman kung may time. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye. I am Catholic, I am the light, I am the gospel, I am the